Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinitipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin nawa tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Huwag kayong maghinanakitan, mga kapatid, upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa ngalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Sinasabi nating mapalad ang mga nagtitiyaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Ito'y nagpapakilalang mabuti at mahabagin ang Panginoon. Ngunit higit sa lahat, mga kapatid, huwag na kayong susumpa kung kayo'y nangangako. Huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit, o saksi ko ang lupa, o ano paman. Sapagkat sapat nang sabihin ninyo, oo kung oo, at hindi kung hindi, upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung maganlit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad ngang kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kaniya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sino mang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa lupain ng Judea at nagtuloy sa ibayo ng ilog ng Jordan. Muli siyang pinagkalipunpunan ng mga tao at tulad ng dati nagturo sa kanila. May mga Pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya kaya't kanilang tinanong, "Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa?" Tugon niya, "Ano ang utos sa inyo ni Moises?" Sumagot naman sila, "Ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay." Ngunit sinabi ni Jesus, "Dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inalagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwanan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao." Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, "Ang sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa ng iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa ng iba ay nangangalunya rin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tanggalin muna natin itong kakamping face mask na ito. Ako po'y nawawalan na naman ng boses sapagkat sobrang kadaldalan. Kahapon ho ako'y tatlong small meetings at isang big group meeting. At pagkatapos ng hapon, ako ho'y nakisali pa sa pangangampanya. Kaya, unti-unti na naman ho akong nawawala ng boses. Ngayong umagang ito, hindi ko ho napigilan ng aking sarili. Sabi ko kay Reverend, ako na muna ang mag-sermon, mag-homily, sapagkat napakaganda ng tema sa umagang ito ng ating mga pagbasa, lalo na ang Ebanghelyo, tungkol sa kasal o pagpapakasal. Si Reverend naman ho, wala pang karanasan sa kasal. Hindi bali ako at matagal ng pare. 19 na taon na ako kong pare, kaya alam ko na at naunawaan ko na yung kasal. Ibig sabihin ho, si Reverend ay Deacon, ay ilang beses pa naman ho ito nakakapagkasal. Parang dito lang yata ikaw nakapagkasal sa San Jose, no? Sapagkat bagong labas lamang yung license to solemnize marriage ni Reverend. At siya tinitraining pala ang ni Father Bandi kung paano magkasal. No? Hindi kung paano ikasal. Magkaiba ho yun no? Si Reverend wala pang karanasan sa kasal. Ako'y marami na. Sapagkat 19 na taon na akong pare. At napakaganda ho ng tema tungkol sa pagpapakasal. Kaya ito ang aking ibabahagi at pagninilayan natin sa umagang ito. Pero bago yon, siyempre, bukod sa pagbati ko sa inyong lahat, pati yung mga nasa tahanan, atin din pong binabati. At palagi naming binabati yung mga nakikinig din sa mga chapel. Sapagkat meron po tayong mga chapel na may mga sound system.
Yan ay pinalagyan ni Vice Mayor Noel, siyempre. Kaya malaki ang ating pasasalamat sa kanya diyan sa ating mga chapel na nilagyan ng sound system. At biling-biling ni Father Bandi at Father Roland, bago magmisa ni-remind din ako ni Reverend, yung mga nagsa-celebrate ng birthday, ngayong araw na ito, babatiin daw natin. Siyempre, yung ating benefactor na kambal, si Ate Mercy at saka si Ate Merly. Nung isang araw nandiyan si Ate Mercy. Sapagkat sila ating mga benefactors, sinusuportahan tayo. Nag-iimbita. Ngayon pala, birthday pala nila ngayon. Ang alam ko, kambal. Kanino? Kaya tayo mamay-birthday yan? Kung kay Ate Mercy o kay Ate Aba, baka mamaya, magkatampuhan pa yung kambal pagka hindi natin maintindihan kung sino ang ating pupuntahan. Siguro, isa sa tanghalian, isa sa hapunan. Hindi na masama yun. Birthday din ng kapatid ni Father Roland, si Ate Maribik. Kaya lang, malayo naman tayo makapang-birthday yan. At nasa, si Ate Maribik, malayo. Dayuhin natin ang almusal, baka hindi tayo umabot sa tanghalian at sa hapunan. Kaya babatiin na lang natin ang happy birthday. Ganon din yung mga nagse-celebrate ng wedding anniversary. Dami na nagse-celebrate ngayon ng wedding anniversary. Tama-tama, sakramento ng kasal. Tingnan natin yung kahalagahan ng sakramento ng kasal. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Yung pong union ng sakramento ng kasal ay indissoluble. Kahit ang sabi, hindi pwedeng paghiwalayin. Sapagkat ang sakramento ng kasal ay hindi napapawalan ng bisa. Kahit na po kayo ay magpakasal sa civil, yung tinatawag nating civil wedding, pwede hong magpakasal kay mayor, kay judge, o sa kapitan ng barko, o kung sino man na mayroong license to solemnize marriage. Kami pong mga pari ay kumukuha din ng lisensyang yan sa PSA. Nag-a-apply. At kapag wala kang lisensya, kahit na gawin pari, hindi ka pwedeng magkasal. So yung pong kasal na civil, kay mayor o kay judge, yun po ay may legal effect. Ayon po yun sa batas. At ayon sa batas sa Pilipinas, sa konstitusyon po natin, ang kasal, sapagkat yan po'y kontrata, kaya nga po meron kayong yung mga nagpakasal, may marriage contract. May kontrata. Sapagkat pagkatapos ng kasal, nung rite ng wedding, pumipirma ang mag-asawa. May kontrata. May kasunduan. Kaya, nung kayo nagpakasal, kayo gahoy pumirma. May pinirmahan kayo? Gawate Mabel, pumirma ka? Nung nagpakasal ka kay Kuya Mael? Okay. Si Kuya Mael, pumirma din. Kasi, di pwedeng isa lang ang pipirma Kailangan dalawa. Pati yung mga witnesses, pati yung paring nagkasal pumipirma para valid yung kontrata. Sapagkat ang kasal ay contract. Kaya po yan ay may civil effect. At ayon sa konstitusyon natin, hindi po napapawalan ng bisa ang kontrata ng kasal. Kaya sa Pilipinas po, walang divorce. At sa buong mundo, bukod sa State of Vatican, tayo na lamang ang bansa na wala pang divorce. Yan. No? Wala tayong divorce. Kaya yung kontrata ng kasal sa Pilipinas ay hindi napapawala ng bisa. Iba po yung nullity of marriage at iba rin po yung annulment. Ang ginagamit po ngayon, dahil walang divorce, na mga mag-asawang gustong maghiwalay ay annulment.
Pero wag na natin pag-usapan yon, sapagkat hindi naman yun ang ating pag-uusapan. Ang pag-usapan natin, yung sakramento ng kasal. Kapag po kayo ay nagpakasal sa simbahan, bagamat ito'y may civil effect, ito'y isang kontrata, ito'y isang kasunduan, ang kasal sa simbahan ay isang sakramento. Isa ito sa ating 7 sakramento. One of the 7 sacraments. At dahil po ang kasal sa simbahan ay sakramento, lalo po itong hindi napapawala ng bisa. Kaya ako'y nagtataka doon sa mga Katoliko na siya pang nangungunang-una na mag-promote ng divorce. Ako'y nagtataka doon sa mga Katoliko na nangungunang-una pa sa mga rally at sumisigaw na payagan ng divorce. Paano mangyayari yun? Kung ikaw ay Katoliko at nauunawaan mo ang sakramento ng kasal, iyan po'y hindi napapawalan ng bisa. Sa sandali na sabihin natin na ang kasal ay pwedeng pawalan ng bisa, pwedeng maghiwalay, ay para na rin nating sinasabi na ang Diyos ay walang kapangyarihan. Hindi po tunay yun, sapagkat ang pagpapakasal ay biyaya ng Diyos. Ang kasal, yung mga mag-asawa at katulad din naming mga pari, tayo ay tumutugon sa tawag at kalooban ng Diyos. Kaya dapat maging maliwanag sa atin na ang pagpapakasal ay pagtugon sa tawag ng Diyos. Tinatawag ka ng Diyos at inilalaan ka sa buhay ng pag-aasawa. At ikaw naman na mag-aasawa, dapat naunawaan mo, malalim dapat ang pagkaunawa sa puso't isip mo na yung pag-aasawa ay pag-aalay mo pagtatalaga ng sarili sa Diyos. Kaya nga po yung mag-asawa na nagpakasal sa simbahan dito sa altar, yan ay nagtatalaga ng kanilang sarili sa Diyos. Kaya nga't dapat maging maliwanag ang dahilan kung bakit baga kayo ay magpapakasal. Ngayon po, tinatanong ko yung mga magpapakasal, ako po'y istrikto, at pag mali ang sagot, ay talagang hindi ko muna ituloy. At sinasabi kong, ikay mag-isip-isip muna. Ikay magnilay. Bakit? Sapagkat dapat maging maliwanag, bakit kayo magpapakasal. Hindi magpapakasal dahil ng natripan laang, o hindi magpapakasal dahil ng nabuntis laang, o hindi magpapakasal dahil ginusto ng magulang, hindi magpapakasal dahil ng tinakot o pinikot. No? Meron ganyan yung mga tinakot. Ha? Baka ho kayo tinakot. No? Ay, invalid ang kasal pag gayon. Sugat may takutan. Kailangan maliwanag, bakit kayo magpapakasal? Wala pong ibang dahilan at ang pundasyon ng pagpapakasal dapat ay walang iba kundi pagmamahal. Sapagkat ang pagmamahala ng mag-asawa dapat ay sumasalamin sa pagmamahal ng Diyos. Ang pagmamahala ng mag-asawa dapat ay sumasalamin sa pagmamahal ni Kristo sa kanyang simbahan. Kaya dapat maging malinaw sa atin, sa mga mag-asawa, Katoliko, na nagpakasal, na ang sakramento ng kasal kailanman ay hindi pwedeng mawalan ng bisa. Kaya, ang mag-asawa ay hindi pwedeng maghiwalay. At kung sakali naman, at matigas ang inyong ulo, at kayo'y naghiwalay, hindi na kayo pwedeng magpakasal sa iba. Aba, hindi. Dilubyo na ang iyong buhay. Ano? At mamumuhay ka na sa kasalanan. Sapagkat pagiging nakipaghiwalay, ay hindi ka naman pwedeng ikasal sa iba. Ay di ikaw ay makikisama. Kapag ikaw ay nakisama ng hindi kayo kasal, ayun ay pakikiapid. Actually, bawal nga yun eh. Pwede nga kasuhan.
Tayo lamang sa Pilipinas, minsan mababait, ayaw na ng gulo, hinahayaan na lang. Pero pwede yung kasuhan yun eh. Kaya lang tayo, sabi natin, ayaw ko na ng gulo, pinababayaan na. Kaya, madami sa mga naghiwalay, ay di hindi ho maikasal. Abay, yun po ang epekto ng iyong naging unang desisyon na magpakasal ka agad. Kundangan kang atat. Ano? Ay atat ka kay pinipigilan ng iyong magulang. Pinagsasabihan ka na, pag-aralan mo muna, pag-isipan mo, pumili ka ng iba. Di kaya ng mga magulang, pag magpapakasal ang anak laging kontra sa una. Kasi nga, ang gusto ng mga magulang, yung ikay tiyak, maipiho sa desisyon mo na gusto mo na mag-asawa at ang pakakasalan mo ay yung tama, yung gusto mo, yung mahal mo, yung ibinibigay sa iyo ng Diyos. Matigas ang ulo mo. Pakasal ka ng pakasal. Kinukontra ka na ng iyong ina dati, hindi ka nakinig. Yan ngayon. O di magtiis ka, bala ka, kasalanan mo yan. Tigas ng ulo mo Ay ganyan ang sinasabi natin. Kaya nga't dapat maging malalim ang ating pagsusuri. Maging malalim ang ating pag-aaral sa ating sarili. Kilalaning mabuti bago pakasalan. Siguraduhin muna. Kaya madami din ho ngayon ang mga nagkakaanak ng hindi kasal. Ano? Yung mga mag-boyfriend, girlfriend. Yung mga babae na napakadaling mabola, binola-bola lang, bumigay agad. Yun. Pagkatapos na mabuntis, iiwanan na. Kadami na lalaking gayan Ito namang mga babae, kasalanan nyo. Papabola kayo. Ano? At pagkatapos ibibigay nyo agad ang inyong sarili. At pag naibigay na tsaka matatauhan, kapangit pala na rin. Ayaw ng tuluyan. Ay kaya ngayon ang nangyayari, ang daming mga bata ang illegitimate. Kaya nga ang simbahan, tinututukan itong isang problemang ito, yung sakramento ng kasal. Kaya nga't pinalalalim natin ang ating katesismo. Yung mga mag-asawa, pina-attend muna ng sandamakmak na seminar. At ang dami ng requirements kasi gusto natin, bago magpakasal, biho na. At hindi yung pag nagpakasal, isang buwan pa lang, ilang buwan pa lang, isang taon pa, wala pa nga isang taon, gusto nang maghiwalay. Hindi po pwede yun. Sapagkat ang sakramento ng kasal ay hindi napapawalan ng bisa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Sana po maging malalim ang pagkaunawa ng mga Katoliko sa sakramento ng kasal. At nang maiwasan natin ang paghiwalay at nang mabawasan ang mga pamilyang watak-watak. Ang sakramento ng kasal ay tanda ng biyaya at pagpapala ng Diyos. Ang sakramento ng kasal ay tanda ng pagmamahal ng Diyos. Nakikibahagi sa paglikha ng Diyos ang buong buhay, ang mga asawa at mga may bahay para sa mga pangangailangan ng mga magulang at mga anak ng ang ating kahilingan ngayon. Panginoon, basbasan mo ang aming mga mag-anak. Panginoon, basbasan mo ang aming mga mag-anak. Ang ating simbahan
naway maging totoo sa kanyang pagtatanggol sa integridad ng sakramento ng kasal at ng pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo ang aming mga mag-anak. Ang mga pinuno ng gobyerno at mga mambabatas, naway magpasa ng mga batas at panuntunan na nagtatatag ng pamilya at hindi sumisira nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo ang aming mga mag-anak. Sa mga pamilya na nasira ng diborsyo o kaya ng paghihiwalay, naway makatagpo sila ng suporta at pangunawa mula sa mga komunidad na kanilang kinabibilangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo ang aming mga mag-anak. Sa mga pamilya, naway magbigay ng inspirasyon sa kanilang pamumuhay bilang komunidad ang mga ehemplo ni Maria at Jose. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo ang aming mga mag-anak. Ang ating yumaong mga kamag-anak at mga kaibigan, naway makakita ng kasiyahan sa kapayapaan ng walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo ang aming mga mag-anak. Diyos ng pag-ibig, nilikha mo kaming lalaki at babae upang ipagpatuloy ang iyong paglikha. Ang pag-ibig namin sa isa't isa, naway sumalamin sa iyong pananatili sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa inyo pong kagandahang loob, narito ang aming mayalay. Mula sa lupa at buong ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa inyo pong kagandahang loob, narito ang aming mayalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin po tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayon aming paglingkuran, hinihiling naming naway mapakinabangan ang aming inihain sa iyong karangalan sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sa maiyo rin. Itaas po natin sa Diyos ang ating mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang naming makapangyarihan, tunay niyang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa magitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sani na gayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa Santo Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo.
Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay po namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin po ninyo ang inyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo, ng lahat naming mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Ganyan din ang lahat ng mga pumanaw na. Kawaan po ninyo sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kawaan po ninyo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo. Kaysa ng mga apostol at mga martir. Kaysa ni na San Jose Marelo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang may lakas loob.
Hinihiling po namin kami, Diya, sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang ang pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi po ninyo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, nawa ay lagi pong sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito po ang kordero ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, kasi ang mag-aalis at magpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayong lahat na inaanyayaang magkasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Jesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Hanap-hanap ka ng
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan. Sa magitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo para sa pagbabasbas. Patnubayan nawa kayong lagi ng poong may kapal, ang inyong pamilya at mga mahal sa buhay, upang laging sumainyo ang kanyang kapayapaan, pag-ibig, at kaligtasang magpasawalaang hanggan. Amen. At nawa ay pagpalain po kayong lahat na makapangyarihan at lubang mapagmahal nating Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na humayag ang taglay ng pag-ibig upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.